Magandang buhay po sa lahat at welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo on how to find the sum and product of roots of a quadratic equation. So magbibigay po ako ng different examples ng quadratic equation. Step by step ko po ipapaliwanag paano po i-calculate yung sum and product of its roots. Okay, so let's start. Find the sum and product of roots of quadratic equation. For number 1, the equation is x squared plus 4x plus 3 is equal to 0. So, paano nga po ba i-calculate yung sum and the product? So, again, sa pagkuha po ng sum and product, meron po tayong formula. The sum is negative b over a at ang product naman po ay c over a. So, notice sa ating formula, we have ab sa sum at we have ac sa product. Therefore, kukuha po tayo ng values ng a, b, and c sa atin pong quadratic equation. So, para po makuha yung values ng a, b, and c sa quadratic equation, dapat naka-write in standard form yung ating equation. So, yung ating pong example, x squared plus 4x plus 3 is equal to 0, is written in standard form already. So, madetermine po natin yung values ng a, b, at yung ating pong c. So, yung a po natin, numerical coefficient ng x squared. Yung b po ay numerical coefficient ng x. At yung c po ay yung ating constant. So, check po natin yung ating sum, negative b over a. So again, ito pong sum ay mayroon ng negative yung b. So always write the negative first. And then, yung value po ng b which is 4. Okay, ang b po natin dito ay 4. So ibig sabihin, negative yung b kaya negative. And then yung b kaya negative 4. Divided by, what is the value of a? Ang value po ng a po natin dito ay 1. So over 1. So, negative 4 divided by 1 is equal to negative 4. Okay. So, how about yung ating pong product? Sa product po ay C over A. Ito, wala pong negative yung ating product. So, ito po yung C natin. So, 3. 3 over yung A po natin kanina na 1. So, ito po, 1. So, 3 over 1 is equal to 3 divided by 1 is equal to 3. Okay, so lagay po natin, the sum is negative 4 and the product of roots is equal to 3. Okay, so about this number 2 example, x squared plus 3x minus 18 equal to 0. So kanina, puro plus po, puro positive. Ngayon naman po, meron po tayong minus, kaya meron po tayong negative value dito. Okay? So again, ang a po ay numerical coefficient ng x squared, b is 3, at yung c po natin dyan ay negative 18 kasi minus 18 po yan. Ano po? Okay, so mula po sa ating sum, that is negative b over a. So ang ating pong b is 3, kaya yan po ay negative 3 divided by yung ating pong a ay 1. So divide by negative 1. So negative 3 divided by 1 is equal to negative 3. And then sa product naman po ay c over a. So ang c po natin dito, since minus 18, that is negative 18 divide by, yung a po natin ay 1. So, negative 18 divided by 1 is equal to negative 18. So, ang sum po ay negative 3 at ang ating pong product ay negative 18. Okay, so about this number 3 example, 4x squared minus 12x minus 16 equal to 0. Okay, ito naman po ngayon ay minus 12 at minus 16. So, dalawa na po yung minus natin dito. So, again, ano po yung a natin dyan? Ang a po natin dyan ay 4. Ang b po natin dyan ay negative 12 kasi minus 12 at ang c po natin ay negative 16. Okay, substitute po natin. Unahin natin yung sum. Negative b over a. So again, may negative po yung b kaya negative po muna. And then, yung b po natin ay negative 12 kaya idadagdag po natin negative 12. Kaya notice here, dalawa po yung kanyang negative. Yung una po ay negative ng b sa formula. At yung pangalawa pong negative dito ay yung negative na value ng b dito. Kaya negative, negative 12. Divided by, ang value po ng a natin dyan ngayon ay 4. Kaya yan po ay divide by 4. Okay, so how to simplify? Negative, negative 12 over 4. Kapag yan po ay parehong negative na ganyan, negative, negative, magiging positive po yan. Kaya yan po ay 12 all over 4. Ano po? And 12 divided by 4 is equal to 3. Okay? So yan po yung sum. Yung product naman po ay C over A. Ang C po natin ay negative 16 kasi minus 16. Lagay po natin. Divided by, ang A po natin ay 4. So, divide by 4 yan.
And then, what is negative 16 divided by 4? That is negative 4. Okay, ang sum is 3 at ang product po ay negative 4. So, lagay po natin sa taas. Yan po yung kanyang sum and product of fruits. Okay, so how about this number 4 example? 3x squared minus 10x minus 8 equal to 0. So, we're going to calculate the sum and product. So, again, i-determine po muna natin yung values po ng A, B, and C. Yung A po natin ay 3. Yan. And then, yung ating pong B ay minus 10, kaya ang B po ay negative 10. At yung C po natin dyan ay negative 8 since minus 8 po yan. Okay, so directly po natin nakuha yung values ng A, B, and C kasi yung ating pong equation ay nasa standard form. Okay, so for our sum, negative B over A, ang ating pong B is negative 10. So meron pong negative 10 yung value ng B at yung negative po sa ating pong formula sa B, kaya dalawa pong negative yan, magiging negative, negative 10. Okay? At yung ating pong value po ng A ay 3. So divided by 3. So, in this case, again, ito po ay negative, negative. So, negative times negative is positive. Kaya magiging po yan ay positive 10 over 3. So, in this case, yung sagot po natin ay fraction, 10 over 3. Ano po? Improper fraction. So, in this case, pwede pong maging final answer na yan. Ano po? So, ang sum po ay 10 over 3. Pero kapag multiple choice po yung inyong sinasagutan at wala po yung 10 over 3, so pwede po ninyong i-write ito into mixed fraction. Ano po? Pero sa akin, pwede na po yan na 10 over 3. Okay, how about naman po sa product? Ang product po again ay C over 8. Ang C po natin is negative 8. So this become negative 8 over, yung A po natin denominator is 3. So positive 3. So negative 8 divided by positive 3. Again, hindi po natin pwedeng i-divide ito. Wala pong exact value ng negative 8 divided by 3. So, pwede na rin po yan na final answer. So, ilagay po natin dito sa sum and product. Sum is 10 over 3 at yung ating pong product is negative 8 over 3. Okay, so how about this number 5 example? 5x squared minus 7x minus 18 is equal to 0. So, calculate the sum and the product. Okay, so this time, itong number 5 example po ay ibibigay ko pong exercise po ninyo or activity. So, ikakalculate po ninyo yung kanyang sum at yung kanyang product of fruits. And then, after po makalculate, ay comment nyo po sa comment box at hintayin po ninyo yung aking reply. Tignan po natin kung tama po yung inyong kasagutan. Salamat po sa panonood. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and then subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel. At kung mayroon ka pong katanungan sa video na ito at sa iba pang lesson, pwede pong i-comment sa comment box at hintayin po ninyo yung aking reply. Be sure lang po na kayo po ay nakasubscribe para pag ako po ay nag-reply sa inyong katanungan ay manonotify po kayo. Ito po yung reference para po sa ating video lesson na ito.